nag-release ng statement etong NBI director, well, ang gobyerno ng mga bangag, na titignan daw nila yung anggulo tungkol sa tax evasion against me at sa ibang mga vloggers. Mga jolol nga, alam mo ang pabobo na talaga ang gobyerno ni Bangag. Kasi nga kapag sunog ka na sa ipinagbabawal na palburon, okay? Talagang ang utak mo ay talagang lalamunin ng pulburon. Okay, tignan natin ito si Santiago. I don't know kung ilan ba, tumitira ka ba Santiago? Diba? Kasi doon sa reporting ni Cathy, hindi ka kasama na tumitira ka. So hindi ko alam dahil, sinusuportahan mo na yung Bangag na administration, baka tumitira ka na rin ng tunitonneladang pang-addictus dahil sinasabi mo, na habulin mo ko at ako ay yung titignan mo ang tax evasion case. My God! Ang kabobohan to the highest, to the lowest level actually. Lowest na ang kanyang kabobohan. Yes, James, nakauwi na si Vice President Inday Sara. Mga palangga, tax evasion. Okay? Hindi na po ako nagbabayad ng tax sa Pilipinas dahil nga ako ay naninirahan na dito sa Amerika. At dito po ako nagbabayad ng tax. Wala akong pananagutan sa Pilipinas. Pero hindi ako magle-lecture dito. O inyong mga kampana dyan sa Pilipinas kasi hindi nila ako agad-agad mapagurgur o mapagipit gamit ang kapangyarihan ng gamit ang kapangyarihan ng batas na pang-aabuso. Imagine niyo, sabi nga doon yung mga tao doon, yung mga kababayan sa daig, Miss Marley ka, ganyan-ganyan. Thank you dahil naging boses ka namin. Buti nasa Amerika ka at hindi ka basta-basta magipit ng mga bangag dahil nga hindi nila saklaw ang batas ng Amerika. Ang sagot ko nga sa kanila, palangga, kung nasa Amerika ako, baka magkasunod lang kami ni Percy Lapid na ginurgur. Talagang gugurgurin ako ng mga yan. Imagine yung former President Duterte. Ginamit nila ang pang-aabuso, pangingid na harap-harapan. Nakipagsabuatan ng mga piloto, kung sino pa man. Hindi ko naman itataka kasi hindi ko pa napapanood yung hearing. Okay? Yung piloto, sila Uling Torre, lahat sila nagsabuatan. Harap-harapan, mga kababayan. Wala silang pakialam sa batas, binaboy nila, ipinakita nila sa buong mundo na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ay kidnapper talaga. Pangingidnap yan. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. So nung inirelease nila yung kanilang balita, ito ni Santiago Gunggong, di ba? Yung matandang kunin na ng lupa, malapit ka ng kunin ng lupa, di ba? I wish magsabay kayo ng bangag mong amo na si Marcos Jr., akala nila sindak-sindak ako. So, ang nangyari, nireport ko nga sila bago ako umalis. Nakita niyo naman yung video na ating dalawang video dyan. Across is like more than millions of Filipinos na ang nakanood niyan. So, nireport ko po sila sa US Embassy. At gusto ko rin i-test dahil dito naman kasi sa amin, talagang parang dito sa Amerika, may mga anong tawag dyan, may mga advisory na kapag ang isang US citizen na magpunta dito sa, pahinga ng ballpen, kasi may susunod ako, baka makalimutan ko. Okay, ballpen please, darling. Ito pala. So ngayon, dali lang pala, sulat ko lang ito, baka makalimutan ko. Okay. Okay. So ngayon, napoprotektahan kami. So, nireport ko. Ano ba yung nireport ko? Bakit ko nireport? Dahil nga sa pronouncement ng gobyerno ni Bangag na magko-connect daw sila sa Interpol o huntingin ako. So, ginawa ko, nireport ko sila mga kababayan. Paano ko nireport? So, una, pumunta ako doon, actually tatlong tao yung nakausap ko. First interview, second interview. So yung pangalawang interview ay dalawang consular officers talaga yung nakausap ko. So tinanong ako kung anong problema, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ako nasa daig.
Okay? Bakit ako nasa Netherlands? So, sabi ko ng ganon, bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas at naninirahan na sa Amerika, ganyan, ay gusto kong i-report sa inyo na yung bansa ko kung saan ako ipinanganak ay gusto nila akong huntingin based doon sa pronouncement na available sa media. Sa social media, sa mainstream media. So pinakwento sa akin, like more than an hour kami nagkwentuhan. So pinakwento sa akin ano nangyari. So nagbigay ako ng background, ng konti ng background. Sinabi ko nga na dati ko sinuportahan yung bangag na administration. Then naging kritiko ako. Tapos gumawa sila ng mga fabricated address, fabricated crime against me, enable for the Bangag government na makapag-file sila ng kaso dyan sa Pilipinas para makapag-issue sila ng warrant of arrest. Yan po ang ginawa sa akin ng Bangag. So una, ako ay taga-suporta nila. Then, nung ako ay nag-critic na nila, ginawa nila ng paraan na mag-fabricate ng address para, yun palang kasinungalingan na yun eh. So yun ang mga sinabi ko. At ngayon, sinabi ko nasa Netherlands ako para din magpakita ng pagsuporta sa aming former President Rodrigo Roa Duterte. So sabi ko, do you know what's going on in our country with our former president? Yeah. Tapos sabi niya, alam daw nila. So sabi ko, the reason I'm here, sabi ko, to show support. Sabi ko ng ganon, bilang isang ipinanganak sa Pilipinas at isang Pilipino na naninirahan na, di ba? At citizen na ng Amerika. Ngayon, mga palangga, so ikinuwento ko ng ganon. So sabi ko, itong NBI director nila at itong bangag na administrasyon na ito yung sinabi nila. Sabi ko, available naman yan sa online. So ayan, sinisearch. Habang nag-uusap kami, nagaganyan sila ng actually tatlo sila. So ngayon, mga kababayan, mga palangga, kinuwento ko lahat. Sabi ko, kinuwento ko pa na kinasuhan ako ng apat na libel cases. You know, na civil cases dito sa Amerika, sa California. So, pinapakinggan nila ako. Tapos sabi niya, na-report mo na, tapos yung death threat. Kinuwento ko na may death threat sa akin ang gobyerno ni Bangag. Prior to that pronouncement na ipapahunting nila ako at sabwat daw sila sa Interpol, sinabi ko na meron na akong, mayroon ng kaso dito sa California. Tapos yan nga ako, sabi, at saka yung death threat. Tinanong ako, na-report mo na ba ito sa FBI? Sabi ko, yes. Sabi ko na gano'n, na-report ko na sa FBI California. Sabi niya, sino nakausap mo? Di sinabi ko yung pangalan na nakausap ko. Sabi niya, I know him. O di ba, magkasama kami sa ganito, sa ganyan. So kakilala niya yung FBI. So gusto ko lang, actually, natuwa ako dahil yung FBI agent na nakausap ko dito sa California, magkakilala sila nitong consular, I don't know kung anong eksakto niya, basta nasa eksaktong rango nito yung officer sa US Embassy sa The Hague, pero magkakalala sila. Doon pinakakwento niya sa akin. Tapos ngayon, sabi niya, we will forward this to Washington DC. So, i-forward namin tong report mo. Sabi niya, kumusta ka ba ngayon? Meron bang, sumusunod-sunod ba sa'yo? Meron ka bang nakikita? Kasi, ano ang kailangan mong suporta? Ano kailangan mong assistance sa amin? Ganyan-ganyan. Sabi ko, so far, I'm okay. Sabi niya, alam ba nila kung saan ka, pinapublish mo ba kung saan kang hotel o saan ka nakatira? Sabi ko naman sa kanya, no. Sabi ko ng gano'n, hindi ko pinapublish. That's good. Sabi ng consul, ng officer. So, maraming pinagkwentuhan tungkol sa kaso. Kinuwento ko si Bangag, sabi ko, alam mo, kasi ako yung nag-expose ng Bangag video. Sabi kong gano'n. Pero na-forward ko na to sa US, even forwarded to the White House. Kung ano-ano mga sinabi ko, kung ano yung mga ginawa ko dito. Sabi ko, actually, kaya galit na galit sila sa akin dahil yung video na yon at yung authentication ay ginamit ng former spokesperson ng Pilipinas, which is si Harry Roque, para gamitin yung dokumento, yung authentication sa kanyang asylum visa dito sa Netherlands. So talagang nakikinig sila, dokumentado talaga lahat. Sabi ko, yung dating spokesperson ay hinahunting rin ng Bangag na administrasyon, Marcos administration,
dahil nga sa aming kritisismo. Tapos sinabi ko rin na hindi lang yan, yung nanay ng dalawang bata na si Sheena, sabi ko, Sheena Makapinig na sa Belgium na ngayon ay may asylum visa din. Kinidnap yung kanya dalawang anak, sinabi ko, at ang Marcos administration. So lahat yun dino-document. So halos lahat na ikwento ko na, alam niyo naman talaga ako, talagang non-stop. Sabi ko, ganito ang sitwasyon sa amin, ay sa Pilipinas. Sabi ko, did you see that? Sabi ko, over the news, that the former president, sabi ko na gano'n, kinidnap nitong bangag administration na ito. Kaya sa nakita daw nila sa news. Pero syempre, hindi naman sila magko-comment. Di ba? Nakikinig lang sila. So yun na nga. Ayun. Dahil, kinuwento ko, talagang ang haba ng chikahan namin. Yung iba doon, basta lahat ng kinukwento ko dito sa inyo, about sa panggigipit nila, kinuwento ko doon sa consular office, sa embassy, US Embassy sa Netherlands. So, ang sabi sa akin, kailan ka uuwi? Sabi ko sa April, sa 5, sabi ko gano'n, 5, di ba? Sabi ko sa 5, uuwi na ako. Sabi niya, anong assistance mo? Assistance na gusto mo? Escort, ganyan, or, nasamahan ako. Tapos ang sabi sa akin, we will alert now the security. So, ang sabi, alert nila, inform nila security. Kasi sabi ko, based dun sa pronouncement ng NBI, ay makikipag-ugnayan sila sa Interpol. Sabi ko, I know these evil people, this evil government. Sabi ko, they already fabricated and addressed a crime against me sa Pilipinas. So, pwedeng ito yung ipo-forward nila sa Interpol at gagamitin nila ang fabricated address na yon, which is hindi naman ako covered doon sa mga taong nilalagay sa Interpol dahil sa Interpol. Di ba? Yung mga may kaso, mga kriminal yun katulad ni Bangag. Yun na, mga crime against humanity na binabato nila kay Pangulong Duterte. Yung sabi ko, pang Bangag yun, yung may mga malalaking tax evasion cases or tax, pandarambong. Hindi ako kasali doon. Which is hindi talaga kasama sa Interpol yun na mga kaso. Kaya lang, para ma-record ko sila, para magamit ko yung mga documentation na yon sa mga cases. Yon. May bago na naman tayong exhibit. So actually, nailagay ko na sa exhibit si Santiago. Marami tayong manilagay. I cannot just disclose everything. So sige pa, gumawa pa kayo ng katarantaduhan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, NBI Director, ikaw nagunggong ka, kasama ka na sa exhibit ng kaso ko. Alright? So nakalagay na, ano na yung pangalan mo doon. Gumawa kayo gumawa ng katarantaduhan at idadagdag natin yan sa mga exhibit natin sa ating kaso, mga kinakaso nila against me, mga kababayan, mga ebidensya. Pabor yan sa akin. Kaya galingan nyo pa. Galingan nyo pa yung pangtatakot ninyo dahil hindi nyo naman ako masisindak. Labanan, sindakan, hindi ko kayo uurungan. Kung labanan ng utak, definitely hindi kayo mananalo dahil mga utak ninyo durog na, lalo na si Bangag, durog na ng pulburon. So, ang pinakadahilan talaga, alam ko na walang saklaw ang Interpol sa akin dahil hindi po ako gumurgor ng tao katulad ng Bangag administration. Hindi rin ako nagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Ang ginawa ko lang ay expose ang mga kadyutahan, ang mga panggagago nila sa bayan. So, definitely, hindi yan covered ng Interpol. So, the reason why nilagay ko sila doon sa embahada ng Netherlands para magamit ko ang documentation na yon sa mga future cases. Okay? Na ibabato, ano nila at yung mga ongoing cases. So good luck sa inyo. Akala nila masisindak-sindak ako ng mga putang inang ito. Magbabayad kayong lahat sa inyong mga kababuyan, sa mga Duterte at sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. So yun po yun. So, in alert, according sa ating sa US Embassy, makikipag-ugnayan sila sa polisiya sa mga police o mga security doon sa airport ng Amsterdam. So yun yung ginawa nila. Then yung escort nga. But I'm not gonna disclose that escorting because it's secret. Okay? May mga, hindi ko pwedeng i-disclose sa mga eksena. Pero yun na nga, eto safe and sound ako dito. At I'm not sure kung pwede kong ipakita yung mga documentation sa airport, pero I don't think na yung mga part na yon about escort
well, sabi ko, wag ko expose. So definitely, hindi ko pwedeng sabihin yung mga eksenang ganon. Pero mga short video lang, siguro yung mga bonggang-bonggang video doon sa airport. So yun po yun. So nireport natin ang Bangag Administration sa kanilang pananakot, panggigipit sa akin, sa inyong lahat sa Pilipinas. At ngayon, talagang ang winning, ang pinaka-happy moment sa akin nung sinabi ng officer doon sa embassy, sabi niya, we will forward this to DC, to Washington DC. Sabi ko, panibago na naman forwarding yan. Panibago na naman mga documentation yan. Di kabog na sa banga. So yun po yun. Okay? At dun sa last 2 days ko, by the way, mga palangga, kaya medyo naging busy din ako. Busy-busyan tayo. Kailangan kong permahan ang tawag dito, ang aking, yung case na sagot ko dito sa mga Jutang Genes kay Langka, di ba? So kailangan ko permahan, so nag-affirm ako ng signature ko doon na nasa Amsterdam ako. So grabe, sobrang maraming pangyayari, magagandang pangyayari talaga, mga kababayan. At hanggang lumalaban si palangga ninyo. Lumalaban ako para sa katotohanan. At hindi natin tatantanan ang mga Jutang Genemes na ito. At gusto ko rin pasalamatan, siyempre si Spokes Harry Roque, napalaban din. Talagang andun pa rin siya ngayon at patuloy na nag-aantay ng kanyang asylum visa at pilit na gustong harangan din ang kanyang asylum visa ng mga bangag. Nakita nyo naman, pero hindi basta-basta kami magpapatinag sa mga Jutang Genemes na ito. Dahil po ang kakampi lamang namin ay ang katotohanan at kayo. Wala na kaming ibang sandalan kundi ang katotohanan at kayo. Wala tayong ninanakaw na pera. Ang mga bangag ay ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno, ginagamit ang pera ng bayan para tayo lahat ay gipitin. Mama Bing, Lechong, Ted Channel, thank you so much. Ngayon mga palangga, okay? Okay, tingnan natin kung may mga katanungan kayo. So ngayon, ayan, wait. Tapos ngayon, teka, ba't nag-static ako? Right. Okay. Sabi ni Prada, Lucho, Jutang Genemes talaga, na-miss kita, palang gingging. Kaya pala wala kang ganong live, umuwi ka na pala ng US. Take care always pala, God will protect you. Alam nyo, may Prada Lucho, dapat mag-vlog ako sa aeroplano, pero syempre, hindi ganun kaganda ang signal at saka ngarag-ngarag na rin kami. Napagod na talaga kami. Pero okay lang, kaya wala tayong vlog. Dahil syempre, kailangan din natin magpahinga. Vote straight, PDP laban, at mga guest candidate, of course, ang Marcoleta and Rodriguez. Huwag niyong kalimutan. Yes, vote straight tayo. Jezreel Wu, ayan, thank you. So ano pa ba ang mga eksena? About Vice President Sara Duterte. So nakita niyo naman doon ilang beses sa ilang pagkakataon na interview natin si Vice President Sara kasama yung mga media at sila Alvin, lahat doon, mga vloggers doon. Maano ka talaga, maaantig ka at matutuwa ka sa pagiging simple ni Inday Sara at tunay na makatao, the way na i-handle niya ang crowd, the way na i-handle niya ang mga kababayan natin doon sa harap ng ICC detention. Kitang-kita mo yung tapang at pagiging humble ni Vice President Sara sa pag-handle sa kanyang ama, pag-handle ng kaso. Hindi niya iniwanan ang kanyang ama hanggat hindi niya ma-settle yung mga dapat i-settle doon in terms of legal, sa legal na pangailangan ng kanyang ama. At ngayon nandoon si Kitty, magbe-birthday yata si Kitty doon, April 10 pa lang birthday niya. Nandoon si Miss Sanelet, nandoon, I think si Attorney Delgra, nandoon na rin. Yun yung time na umalis kami kaya hindi na kami nagpang-abot. Nandoon pa rin si Attorney Midaldea. So
andun ang ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin talaga na pumupunta doon, nagluluto at everything, na nagbibigay ng kalinga sa bawat isa sa amin doon. Thank you. So, sinettle, inayos ni Vice President Sara bago siya umalis. At it's not easy bilang isang anak na magkaroon ng ganitong klaseng issue na kinidnap ang iyong ama na naglingkod sa bayan, na hindi nagnakaw sa kaba ng bayan, hindi katulad ng mga bangag. Ulit-ulitin natin, talagang makikita mo na ang Pangulong Duterte ay hindi nagnakaw sa kaba ng bayan. Dahil kung nagnakaw yan, o katulad ng ginagawa ni Bangag, ang Vice President, bakit yung tinatawag nilang si Kateki lang at yung isa yung daladala niya doon? Hindi ba dapat kung maraming pera maraming pera mga Duterte, hindi yung kami lang ang nag-guard doon? Kami yun, nakita niyo ba yun? Kami yung mga nasa likod. Pag nandoon ako, which is totoo naman, noong 23, noong 28, I'm really willing na mag-gwardya-gwardyahan doon kay Vice President Sara at yung mga tao doon, mga volunteers. So ganito, actually I'm worried for Inday Sara nakita ko yun, na wala siya ganung kadaming mga security personnel sa likod niya. So alam naman natin na talagang talaga sila tinarget at pinipilayan ng gobyernong Bangag tanggalin ang mga security forces, i-dismantle o i-disorganize, yun yung ginamit nilang term, which is talagang gusto nilang magurgur ang ating presidente. Kaya thank you so much doon sa kayo lahat dyan sa Netherlands, kayong mga mapababae, mapalalaki na pumapaikot kay Vice President Sara, na talagang ako din may death threat, di ba? Alam niyo naman yan. Pero nandoon ako sa likod, any moment pwede kang anuhin ng mga kalaban doon. But only God, God at katotohanan at mga tao doon ang nagprotekta sa amin. Walang mga bang. Katulad ni Bangag, na pag pumunta dito sa Amerika, sa ibang bansa, isang buong eroplano ang bit-bit niya. Maliban doon sa kanyang security personnel, okay? At saka mga, alam niyo na, bit-bit pa niya yung mga buwaka ng inang pinapalamon ng pera ng taong bayan, ang mga kaklase ni Marcos Jr. sa pagsisinghot ng pulburon. Yun po ang ginawa ng Bangag administration na ito. Sabi ni Donato Marcelin, correct. In truth, there is no defense. Sabi niya, by Attorney Glenchong. Sinabi pala ni Attorney Glenchong. Attorney Glenchong is fine naman. Busy din siya sa mga kaso-kaso niya. And I hope ma-interview ko siya very soon. Nag-text, hindi pa siya natawagan. Nag-text kami. But talagang sobrang pagod din ang alindog ko. But huwag kayong mag-alala, he's okay. Alright, so going back dito sa aming pagtipon-tipon doon, ay talaga po grabe yung pagmamahal sa mga Duterte kay Vice President Sara. At syempre, kasama na rin din ako doon sa aking mga palangga na talaga namang nagmamahal. Sabi ko nga, ang pagmamahal nyo sa mga taong sinusuportahan nyo ay senyales yan, simbolo yan ng pagmamahal nyo sa bayan. Dahil ako, ang mga Duterte, si Spokes Harry, lahat doon, ay mga naging boses kami na hindi ninyo tumaririnig sa mainstream media. Alright? So kaya kami nandoon para nag-travel talaga ako doon para makita ko yung sitwasyon. Para hindi lang ako nasa TV o nasa YouTube na nakikita ko ano yung kaganapan doon. Pero grabe na po yung mga kababayan, yung ginagawang panggigipit sa atin. Panggigipit sa akin na lang Panggigipit sa Pangulong Duterte. Sabi ko nga, paano na lang ang mga Pilipino kung gustong dukutin ni Lisa Tanas, gustong dukutin ni Marcos Jr. na, pag napagtripan ka, ang former president, ipinagkanulo nila, tinraidor nila. Malinaw pa sa sikat ng araw na binaboy, tinraidor nila ang Pangulong Duterte. Ang pagtatraidor kay Pangulong Duterte, ang pagkidnap ay pagtatraidor sa lahat sa atin. Na ibig sabihin, kahit sino ka man dyan sa Pilipinas, negosyante ka man, may pera ka man, pwede kang ipadukot ni Marcos Jr. at ipagkanulo sa ibang lahi.
Hindi na tayo nakatakas sa ating history ng pagtataksil ng mga namuno sa atin. Kaya kawawa talaga ang Pilipinas kapag pinayagan ninyo na bangag ang namumuno ngayon. Bangag sila. Halos lahat sila bangag. Addictus benedictus. Kita mo, hanggang ngayon, nagpakita na ba si Satanas ng kanyang live video kung nasaan siya? Puro mga edited, Photoshop ang kanyang mga video. Hindi natin alam kung siya ba ay nakadetine pa rin or nagtatago or what, hindi natin alam dahil sinungaling nga sila. Yung namatay nilang isa sa mga entourage nila dito, diba, na si Tantoko na hindi man lang binigyan ng kanilang sympathy message ng Malacanang, ng bangag, kasama nila yun eh. Pero dinedma nila. Bakit nila dinedma? Kaibigan nila, ayaw nila malaman ng taong bayan na mayroong kasama si Lisa Tanas na namatay dito sa California na allegedly dahil sa overdo ng pulburon. Ulitin ko po, ako ay nag-request ng documents doon sa nangyari dyan sa Beverly Hills, pero ongoing pa rin ang investigation. Okay? Maybe I will share it sa ating mamaya, no? I-screenshot ko, i-share natin para makita ninyo. So mayroong namatay na ayon sa mga informante, allegedly namatay dahil sa pagsisingot ng pulburon. At pag kinunik-connect nyo yung pangyayari, connect nyo yung dots, mga kababayan, kasama ni Lisa Tanas yun. Kaibigan mo yun eh. Kung kaibigan mo yun, namatay, magbibigay ka ng simpatya. Diba? Magbibigay ka dahil first lady bangag ka, first lady kidnapper ka. Ikaw, Marcos Bangag, kaibigan nyo at kaibigan nyo yung pamilya, magbibigay ka ng sympathy message or condolences. Right? Pero hanggang ngayon, wala silang binibigay. Magtataka ka ngayon. At sabi ng Beverly Hills Police, ongoing pa rin yung investigation. So, anong kinalaman ni Lisa Tanas dito? Diba? Saan sila kumuha ng pulburon kung yun ay mapatunayan sa investigation na may bitbit silang pulburon? Binitbit ba nila galing ng Pilipinas yung pulburon na siningot nila? Or what? O dito nila binili ang pulburon na singot nga nila according to our source, right? So dito mo makikita, palubog na ang Pilipinas, which literal na lumubog. I think habang nasa airport kami, binabaha na naman kayo, inuulan na naman kayo dyan sa Metro Manila o sa iba pang bahagi ng bansa. Dahil sa inang flood control na yan, na wala kayong, na ayaw nyong magsalita, not you guys, yung iba, nagbibingi-bingihan pa rin, nagtatanga-tangahan pa rin, natuwa pa kayo. Natutuwa kayo na may isang Pilipino sa katauhan ni Pangulong Duterte na pinakidnap. This is not about kahit ayaw nyo kay Pangulong Duterte. Kaya kayo mga gunggong talaga kayo. Kahit ayaw nyo sa isang Pilipino na kay Pangulong Duterte, walang karapatan ang gobyernong bangag na ipakidnap ang isang Pilipino. Walang karapatan si Lisa Tanas, si Bangag, na ipakidnap ang dalawang minor de edad na anak ni Sheena, nakapinig dyan, na nandyan ngayon, naka-asylum visa sa Belgium dahil pinadukot ni gobyernong Bangag at Lisa Tanas. Hindi kahit ayaw nyo sa akin, ayaw nyo kay Pangulong Duterte o ayaw nyo kay ganito, hindi nyo pwedeng ayunan, ibig sabihin, dahil ayaw nyo sa pagmumukha ng isang tao dahil inggitera lang kayo, di ba? Ay okay lang na ipadukot o ipagurgor. Ganyan ang mentality ng mga sumusuporta kay Marcos Jr. Mga gago kayong lahat dahil hindi nyo iniisip na pwede rin gawin sa inyo. Pwede kayong babuyin ng mga addictus benedictus. Patuloy na lumalala ang krimen, ang addiction, lahat dyan sa Pilipinas. Anong ginagawa nitong PNP? Sinisisi pa tayong social media. Ang sinisisi daw kung bakit sinasabi na patalamak ang crime sa Pilipinas dahil sa social media. Anong kabangagan yan? O sa social media influencer? Alright? Anong kabangagan yan, mga palangga? Kaya sabi ko sa inyo, the reason why hinahunting, gusto akong ipagurgor, may assassin sa mga buwakan ng inang ito, para tumigil na yung mga bibig natin o yung bibig ko. Sabi ko nga, over my alindog. Kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi ako titigil. Diba?
Mga kaso nila, nilalabanan ko. Hindi nila na-foresee yun na kaya ko silang labanan. Okay? Lahat tayo tatargetin, mga kababayan. Lahat tayo gugurgurin ng mga yan pag nagkaroon sila ng pagkakataon. Hindi nyo ba nakikita ang DILG Secretary bangag na bangag pag sumagot? Diba? Hindi mo ba nakikita noon nung unang hearing dyan sa Committee on Foreign Relations, magkakasabwat silang lahat? At allegedly, yung piloto na nagbiyahe kay Pangulong Duterte ay talagang, nandoon din nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung si Captain Gulya. Ganito ka-traidor. Kaya kawawa tayo mga Pilipino. Alam nyo, ang imahe natin kaya pumapangit dahil sa mga traidor na katulad nila. Ang imahe ng Pilipino ay pumapangit sa ibang mga lahi o sa international dahil sa pagtataksil, pagtatraidor ng putang inang Marcos Jr. Hinayupak na yan. Wala pong kwentang mamuhay sa Pilipinas kung ang pinuno ninyo ay isang traidor, taksil at inalay. Diba? Inalay sa banyaga ang isang Pilipino sa katauhan ni Pangulong Duterte. Kawawa kayo. Kayo dyan na nasa Pilipinas. Pwede na lang kayong ipadukot pag nakabangga nyo si Sandro, okay? Na yung mataluwa na mukhang bangag na bangag sa kanyang adiktos, yung mata niya luwang-luwa. Pag nakabangga nyo yan at pinagtripan ka, ituturo ka lang, pwede kang damputin, pwede ka ipagurgur. Ganyan ang sistema. So, tama talaga yung mga dilawan noon, nung panahon nung Marcos Sr., hindi lang, imagine nyo, wala pang social media during that time. So, totoo ang sinasabi ng mga dilawan. Kaso lang mga dilawan, mga kababayan, alright? Ang mga dilawan ay pareho lang pala nila ng, okay, pare-pareho lang pala sila for vested interest. Okay? Kaya panagutin ang lahat, piloto, lahat ng nakipagsabuatan, dito sa pagkidnap kay Pangulong Duterte ay panagutin. Kaya nung panahon, balik tayo kay Senior, totoo lahat pala ang mga ibinintang sa tatay niya. Never Marcos again, sabi ni Jem. Kasi ngayon sa panahon ng social media, harap-harapan ang paggagago, pangingidnap. Di totoo siguro yung mga pagbintang kay who's that? Yung mga pinagurgur nung time, mga who's that? Archimedes, yung pinagurgur daw ni Amy Marcos, at yung kay panahon ni was it Alfie Anido, yung na-connect naman sa mga Enrile, di ba? Yung mga ganong issue. So noong panahon na yon, so maaring talagang totoo lahat ang mga yon na pinagugurgur ka na lang pag pinagtripan ka. Kasi ngayon, meron na tayong ano tawag dito, meron na tayong social media, nakikita na natin, hindi na kayang tapalan yung mga information. Pero nangyayari pa rin, ganito kawalang hiya, mga palangga. Okay? Hindi lang pareho, magkakampi pa ang dilawan, sabi ni Discovery, kakamping at Kulangaw ngayon. Yun na nga, pare-pareho lang sila, magkakampi sila, so walang mga paninindigan. So ngayon, I think kailangan talagang, the reason nangyari itong mga pangingidnap lahat, masama man ang dinulot nila sa atin lahat. Pero may maganda rin na nakita natin, itong mga kakamping, itong mga dilawan, pareho silang imbornal, sabi nung nag-comment, pareho sila nitong mga kabangagan na masasamang damo talaga sila. Masasamang damo. At kaya talaga tayong ipagurgur lahat. Kaya kailangan yung gumising. Ngayon, anong sinasabi ng AFP? Court martial nila yung mga guards ni Vice Presidential Guard ni VP Sara, na sinasabi nila nakipagsabuatan, ganito, ganyan. Tangay na, you talk about 125 million na confidential fund. Pero yung billion na confidential fund ni Bangag, yung mga pagdanakaw ni Bangag, lahat, flood control, PhilHealth, lahat na deadma. Pero kayo, itong mga Vice Presidential Guard ni VP Sara, court martial, ay, mga darling, mga palangga, kailangan nyong manindigan. Lalamunin kayo o gugurgurin kayo ng buong buo ng gobyernong Bangag. Kailangan nyong manindigan lahat kayo na men and women in uniform na dinidelay ang inyong mga bonuses, ang inyong mga benepisyo para sa inyo. Sobra na ang panggigipit sa inyong lahat.
Kailangan na, sabi ni D1957, na paalisin si Bangag. Makapal ang mukha niya. Hindi yan aalis katulad ng tatay niya. Yung impeachable offense, impeachable grounds, nasa kanya lahat. Matatanggal nyo lang yan, ang Bangag na yan, kung non-stop ang inyong peaceful protest sa lahat ng kalsada ng Pilipinas at sa kalsada sa iba't ibang panig ng mundo. Ako dito, nagpapahinga lang ako, pero may mga invitation tayo, iikot pa rin ako, pupunta pa rin ako sa iba't ibang panig ng lugar, ng mundo, para maging kabahagi ng inyong tinig, ng inyong boses na kailangan na nating panagutin ang mga yawa. Diyan sa AFP, PNP, na okay lang sa kanila ang, my God, mga kababayan, kakatol ang ulo ko sa inyo, linti. Ang PNP mismo nagsabi na okay lang magdurog, magpulburon, mag-addictos to extend hours para sa trabaho. Ano pa gagawin nyo? Ang presidente nyo, addictus benedictus. Ang PNP chief, ano ginagawa? Okay lang na may nag-a-addict o nagsisingot. Diba? Ang AFP nyo, isa pa. O, anong ginagawa ng mga yan? Kasabwat ni Bangag. DND, halos lahat sila. Wala sila sa katinuan kapag nagsalita sila. Ang NBI director, ano ba ginaantay ninyo mga kababayan? Pababayaan nyo na lang ba itong mga walang hiyang ito? Sabi ko nga sa inyo, ako, katulad ni Pangulong Duterte, mas may edad lang sa akin, hindi ako takot mamatay. Kung lalaban lang ng patas itong mga walang hiyang ito, ikaw, gunggong na NBI director, kung kayo ay lumalaban na ng patas harap-harapan sa bunutan, jampalan o kung ano, hindi ko kayo uurungan. Kahit nga pa traidor ang laban nyo, hindi ko kayo inuurungan, mga tanginan nyo eh. Diba? Kaya sila galit na galit, gusto nila talaga akong damputin at gurgurin. Pero hindi sila makaporma, hindi nila saklaw ang Amerika, kaya hindi sila rin basta-basta. Dahil ngayon, naka-report na nga kayo, noon ko pa sinulat, naka-report na kayo, nadagdagan na naman ang report nyo, nasa Washington DC na. At ito talaga, hindi lang ito sulat ko na personal. Mismo, kinausap ko ang US Embassy in the Netherlands at sila mismo ang nag-forward ng mga pangyayari na ginagawa sa akin ng Bangag Marcos. Yung mga nakaraang letter is just regular mail sa akin, diretso sa kanila. Ito, mayroon na mismong officer. Mayroon ng consular, consul or officers. Diba? Na mismo sila ang nagpaabot. Hindi po tayo uurong sa labang ito. Matira ang matibay. Matira ang nagsasabi ng katotohanan, mawala na o magurgur na ng tadhana ang mga bangag. Kasi katotohanan lang ang aking laban dito. Mga kababayan, mga palangga, kaya bakit ang tapang-tapang ni Marlica? Sabi ng iba, doon. Well, ipinanganak na ako ng ganito at nasa tama ang pinaglalaban natin. Hindi lang si Maharlika ang matapang, lahat kayo, kailangan nyo maging matapang kung kayo ay nasa tama. Kapag nasa tama ka, hindi ka matatalo, tandaan nyo yan. Pag ang tao ay laging pumapanig sa katotohanan at sa bayan, hindi ka matatalo. Pero kapag bangag, di ba? Pag mga bangag, katulad ni Bangag Jr., ang kanilang pananggalang dyan, yung pera ng bayan eh. Yung panggigipit, pangaharas. Di ba? Kumusta naman? Yung abogado, di ba? I cannot tell right now, pero nakakatawa. Kumusta si Langka? Masusurpresa ka sa exhibit na. Sorpresa na naman kayo. Kasi sa katangahan ni Lisa Tanas, nakakuha na naman ako ng panibagong exhibit. I'll tell you about that later. Pero I think hindi pa tama na sabihin ko ngayon. Yeah, sa katangahan talaga. Alam mo kasi mga bobo kasi to mga to. Pag adik ka kasi, hindi mo na iisip kung ano yung ginagawa mo. Sa habang nagkakamali ang mga bangag, habang nagkakamali si Lisa Tanas, living private life. Sabi ng mga bangag. Tapos ngayon, sabi ng mga julul, okay? Huwag daw isama yung kanilang mga Diyosawa, di ba, sa aking pagkikriticize sa kanila. Umaaray sila.
Kasi nasabi ko, ang kanilang mga asawa ng mga politiko ay lumalamon ng pera ng bayan, mga ninakaw galing sa kaba ng bayan. Konti lang. Itong mga nagbato sa akin ng mga kaso, di ba kasama ang kanilang mga asawa? Na kesyo yung mga asawa daw nila ay hindi kasali. Hindi daw kasali, namumuhay daw ng private. Oh, really? Kaya naman pala may bago na naman exhibit si Maharlika. Ang sinasabi ko po sa mga kaso na binabato nila sa akin, ang aking mga depensa sa kanilang mga katarantaduhan, sabi ko, hindi ko sinabi na yung mga asawa ninyo ay mismong nagnakaw ng pera doon sa kaban, yung kinuha ng ganyan. Ang sinabi ko, ang mga asawa ninyo, mga putang ina nyo, lumalamon at mga anak lumamon sa pera ng bayan.